Sa eksklusibong panayam ng Newsreel TV kay iginagalang Engineer Danilo Bailon, naglabas nga na sama ng loob patungkol sa naganap kahapon na hindi pagpayag ng Barangay Balikutkut na gamitin ang covered court. Aniya masama ang kanyang loob at awang-awa sa mga senior citizen at PWD sa nangyari sa kanila at nag-iisang maliit na iskinita lang sila itinuro ng mga nag-mission. Matatandaan dito sa maliit na iskinita na ito itinuro ng mga kawani ng barangay ng Balikutkut ang mga nag-mission sa Danway Missionaries. Makikita din na naiinitan ng mga matatanda at PWD na galak pa rin na makadaupang palad sina Engineer Danilo Bailon at Among Ed Panlilio. Kaya ating alamin ng eksklusibong panayam kay iginagalang Engineer Danilo Bailon, President ng Danway Missionaries. Gob Danilo Bailon, ano po ang saloobin niyo sa pangyayari pong naganap kahapon? Siyempre, hindi maganda. Kung sa amin lang, sanay na kami. Pero doon sa mga constituent, lalo na sa napakasakit na lugar at naroon na senior citizen, meron pang mga PWD doon, at sa sobrang init, hindi maganda. Kasi ang sistema niyan, 2 weeks before pa, gumawa na kami ng letter sa kapitan. At siya din may pumayag. No? Dapat nga, last Saturday pa yon, pero iminove ng next Saturday. So okay, kami naman po, no, available nung barangay, nung cover court, pwede kami, no? Kahit nung marami kaming mga misyon sa iba't ibang lugar. Pero nagtaka ko in last minute, kung kailan nakabigay na yung mga staff, at saka pa hindi na makausap yung kapitan, at saka sinarado ng cover court. Then, meron silang pinuntahan na naman para private property. Yun man, nung pormero tinanggap sila, hindi na naman tinanggap. Hindi natin alam kung sino yung high personalities na nag-uutos sa kapitan at doon sa private property para hindi ka matuloy ang misyon. Pero tulad nung nasabi ko sa interview ko sa GN44, na hindi mapipigilan talaga yung misyon eh. Kasi hindi nila kayang pigilan ng Diyos eh. Kaya kahit mo sa maliit, namin kayo kahapon, kahit mo sa maliit na iskinita, ay nakita niyo kung paano namang natuloy yung misyon. Okay po, Gob. Sa palagay niyo po, ba pinopolitika po o pinopersonaling nila yung Danway Missionaries sa pagkakaloob po ng biyaya para sa mga mamamayan? Yes, of course. Kasi 2 years before pa lang, ganyan na ginagawa sa amin eh. Nung ako'y tumakbo ng 2022, ganyan din ang ginagawa sa amin eh. Imagine, hindi lang cover court eh. Pati private property pa, pagka nalaman nila, tatawagan yung may-ari ng private property. Kung minsan, nandun na yung mga tent namin. Inaalis ng mga barangay official. Kaya pagka dumating ako, maalis sila. Kasi questioning ko sila eh. Anong karapatan ninyo na bawalan kami, nagbibigay lang kami? At anong karapatan nyo, nasa private property na kami? At kahit sa cover court, wala kayong karapatan. Kasi hindi mag-aari ng kapitan, ng mayor, ng governor, ang cover court. Pag-aari yan ng taong bayan. Gob, ano po yung masasabi niyo sa mga taong hindi na pagkalooban ng biyaya kahapon? Siyempre, nahihiya ako eh. Kasi hindi nila alam kung saan lugar sila pupunta eh. Kasi isipin mo, ilang council ng area. Bago pa, actually yung area na yun, hindi na inaasahan yan eh. Dahil wala lang talagang area pagbibigyan eh. Kumbaga ano na, punta lang yung tractor, may leader doon, kaya doon na lang nagpunta. Nahihiya tayo kasi yung mga tao hindi na nila alam kung saan sila pupunta. Kung saan yung venue, kasi yung mga venue na na-schedule, kinancel ng kapitan. At yung susunod na venue, hindi rin inalaw. Pero pumayag na rin. Nakakahiya sa kanila. Nakakahiya. At sana dapat makatulong sa kanila. At dapat marinig nila yung mensahe sa Panginoon na magkaroon sila ng pag-asa at malaman nila ang katotohanan tungkol sa nangyayaring diktadorya sa Pampanga. Gob, kung luluubin po ba muli ng nasa taas, may posibilidad ba po ba na babain niyo po muli ang Bacolor, Pampanga? Pwede. Pwede naman. Gusto ko ulitin ulit, lalo na yung mga hindi nabigyan. Kung may panahon pa. Kasi on March 28, hindi na ina-allow yung pagbibigay na ganyan. As Comelec rules.
Okay po, mensahe niyo po sa buong lalawigan ng Pampanga po. Ang masasabi ko lang sa mga kababayan natin ngayon, kababayan natin sa Pampanga, kasi sa ngayon tinatapatan na yung aming ginagawa na sobra-sobra pa. Na dati wala namang capital to barangay. Ngayon meron na. Pero yun ay galing sa pera ng Kapitolyo. Hindi sa alam pera yan. Kaya hindi po pwedeng ipagkumpara yung binibigay namin sa binibigay kasi yun ang pera ng Kapitolyo. Ngayon, massive na ngayon ang pagtulong nila. At ang masasabi ko pa, ang hirap na yun sa mga tumatakbo compared sa incumbent. Kasi ang rules ngayon, 10 days lang before election, hindi po pwedeng mamigay ang nasa ang incumbent. Talong-talo naman kami noon. No? Dapat, pagkatapos ng pagsisimula ng campaign period, pinapress na kami, hindi po pwedeng magbigay. Diba? Kaya ang masasabi ko sa ating mga kababayan, sa aming Kabalen, huli lang lahat yan. Kasi yun ay found ng gobyerno. At buti nga ako, isa ko sa large scale, no? Large sa payer na tax dito sa Pilipinas. Mabuti nga ako, makapera ko pa yun yung iba nun Diba? Kaya masasabi ko, huli na lahat yan at pera ng gobyerno yan. Pero, yung mga nagtatago sa likod niyan ng pagbibigay, para lang sila ay sabihin tumutulong. Yung nagpapagamot ng may sakit, na kaya rin naman namin yun. Doble pa. Niya mo pagka kami naupo, yung nagpapagamot ng may sakit na nagtatago para lamang ipalabas na sila ay matulungin. Pero sa kabila nun, anong ginagawa nila? No? Binabaon nila sa kahirapan ang mga Kabalen sa iba't ibang maling gawa sa Pampanga. Katulad ng iba't ibang sugal na ngayon ay lumalaganap sa Pampanga, pati popo, publihan ng prostitute, publihan ng scammer. Tapos, yung mga drugs, no? Bakit hindi masolve yan? Yung mga patayan yan, bakit hindi masolve yan? Kung ang isang leader ay may takot sa Diyos, hindi magkakaroon ng kaguluhan ng probinsya. Kasi paiiralin niya ang tama at tunay na justisya at kapayapaan sa probinsya ng Pampanga. Kaya masasabi ko sa ating mga Kabalen, sana po, magmilay kayo, magdasal kayo, at tingnan nyo kung talagang sino ang may malasakit sa inyo. At ang hinirang ng Diyos, para naman sa gano'n, unti-unti, mabago ang Pampanga, mabalik ang kaunlaran, babalik ang dangal, mabalik ang matiwasay at payapang buhay ng aming Kabalen sa Pampanga. If you don't mind, go, based on our experience last day po, ano po yung, as a president po ng Darling Missionaries po, ano po yung pananaw nyo dun sa nangyari po kahapon? Or ano po yung magiging payo nyo sa mga barangay officials na patuloy na hinihigpitan po ang Danway Missionaries po? Ang barangay official, karamihan dyan, gustong-gusto nila yung matutulungan yung barangay nila. Lalo na kung magbigay kami lahatan. Yan ang gusto ng mga barangay official Pero, meron pang magagawa ang barangay official kung ang nag-order sa kanila ay yung mataas na leaders sa Pampanga. At kung yung nangyayari sa mga kapitan, na ilalaba namatay na kapitan sa Pampanga, masisisi mo ba kapitan? Kung magipit sila sa kanilang barangay, ang dapat, ang yalis sa katungkulan, yung mga taong nag-uutos sa hindi marapat. Ako si Lady Girl Raico para sa Newsreel TV, your daily dose of reliable news at your fingertips.